What's up mga Kales Kids? Nandito tayo sa Ilocos ngayon, umuulan. Huwag kayong mag-alala, lo-fi to. So, today, we're going to be discussing about digital footprint. What is it and why is it relevant? But first, let us introduce ourselves. I am Shannon Wino. I am Jasper Bautista. I'm Chelsea Humawan. I am Gail Videnya. And I'm Ellery Pasado. Okay, so Jasper, would you tell us? Alright, I'll be telling you the difference. Not the difference, the importance of this topic of ours and why is it relevant today. And first of all, the definition or meaning of digital footprint is that when your data gets leaked online, like let's say you had a bank account that has a balance of 10,000 Filipino pesos. If that account gets leaked, or if your password gets leaked to that account, someone could steal some money from that account, and of course you're gonna lose profit and they're gonna gain profit. Well, not really profit, they're just gonna take your money basically. So take care of your passwords and your accounts, basically. That's all that digital footprint is. And we will be telling you about our experiences and some ways to defend against leaking your personal data online. Alright, since we've been using the internet for almost our entire lives, right? Who's born in 2006 or anywhere near that? Ashan? Yeah. How about you? What year were we born in? 2007. 2007. I'm pretty sure that that was the time where internet was popping up, right? Yeah, it was. Well, alright. I'm gonna tell you my first time almost getting scammed, and I tell you it is not what you think it is. So, I like Mr. Beast, and I like to watch his videos. And the thing is, I saw a live where it said that they would be giving you a prize if you log in your account or sign in your account into these specific sites. So I ended up writing my email or putting my email in, almost putting my password. Well, I kind of stopped midway just because I didn't know what I was doing at the time, and turns out it was actually a scam. And I'm telling you, like, I almost lost something. I don't know what it is, but I'm pretty sure it's gonna make me lose something. It's either money, reputation, maybe they might use my account. I don't know what they're gonna use with the account, but I'm pretty sure I do not want to know what that is. So Jasper, paano mo nalaman na scam yun? Well, I didn't know it was a scam at first. Of course, I just searched up some credible sites on either Google or YouTube. I'm pretty sure I used YouTube. So I typed it in, like, is there really a live in Mr. Beast that they give out prizes? So it turns out there weren't, and there are also a few people that almost got scammed about those lives. I'm pretty sure they stopped doing that by now, but I'm not sure if I can still see the video online. But if I can, I'm probably just gonna put something in front of the screen, let you see what the video is like. So that's basically about it. So Sean, is there anything you wanna share with us? Oh, meron. So, alam nyo, palagi ako nagigitara. So, syempre masisiraan ako nun. And, of course, papalitan ng part na yon. Naghanap ako sa Shopee ng part na yon. And, Suspicious na shop. hindi. Ano yun? Official site yun. So, yes. So, bumili ako. And, dumating naman sa akin parcel safe. And, isang araw, kakasabi ko lang, di ba? Ayan, so safe naman dumating sa akin. Isang araw, may dumating sa akin na parcel. Napakamahal, mga 13,000 siguro. Parang Binayaran mo ba yung 13,000 na yun? Ay, syempre binayaran ko muna. And i-report ko yun once,
So, ang nalaman ko doon, natuklasan ko, kailangan palaburahin ang address sa, anong tawag doon? Sa harap ng parcel? Yung address, basta yung address mo, and yung pangalan mo. Nagulat na lang ako nun. So, Anong kinalaman nung pagbura ng address yan? Bakit kailangan bura? kasi pwede nila yung nakawin kung sino man yan. Kapitbahay mo man, no? Doon nang galing. Oo. Kumbaga pwede nila mapunot, diba? Kumbaga pwede nila mapunot, tapos sila yung gagamit. Yeah, yes. So, ayun. Na-report ko naman, pero sana hindi na maulit. Ayun. So, Na-refund ka. waiting. Waiting pa. Okay. So, sino? Summary nga dyan, summary. Ayun. So, nasiraan ako. Naghanap. Bumili, binuksan. Tinapon, hindi binura ang address. Nakita ng random person at binilhan ako ng 13,000 na gamit. And hanggang ngayon hindi ko pa rin nababalik. Ano? MTV. Uy, mahal. Mahal, grabe. And so ibabalik ko pa yun. Hindi pa ako nare-refund. So sino gusto mag-share sunod? Sige. Tawag dito. So, alam niyo naman ngayon, madami ng uso ng online games, diba? Sino bang nag-online games dito? Lahat naman siguro tayo. So, one time, gusto kong online game kasi yon and gusto ko mag-recharge sana. Bibili ako ng pang-draw. Tapos, ayun, naghanap lang ako ng mga sites. Since first time ko palang mag-recharge, wala pa akong kalam-alam. Naghanap lang ako ng website kung saan pwede bumili. And syempre, need ng info doon. Naglagay ako ng email, naglagay ako ng password. Nagtaka ako medyo, bakit kailangan ng number ko. Hindi naman relevant yun. Since basta yun. So nagtaka ako ba't kailangan ng number ko. Ang need doon is yung in-game ID mo. So yun na nga, in-enter ko lahat. Pagbalik ko sa game, okay naman, nabili nga siya. So iniwan ko doon. So kampante naman ako. Pero pagbalik ko dun sa game kinabukasan, negative na yung balance ko. Tapos, I found out na pag hindi ko pa nabayaran yung na yun, nabili ulit, pwede akong maban sa game. So, bale, na-figure out ko na ang nangyari is, yung nakakuha ng account ko is bumili siya ng gems. Gems tawag dun sa binili ko. So, bumili ng gems and then ni-refund niya. Kaya naging negative. So, pag hindi ko pa binayaran ulit yun, binili ulit, pwede akong maban sa game. So, ang lesson dito is, wag basta-basta bumili ng sa mga sites, guys. Maghanap kayo ng apps or magtanong kayo sa mga friends yun na nag-online games din na kung saan pwedeng bumili na na legit na. Wait lang. Okay. Na legit na site para safe. Okay, so yun lang naman. Medyo madali. Siya, Genshin Impact. Siya ngayon, uso siya ngayon, number 1 siya ngayon actually sa Play Store, alam ko. So, maraming pwedeng mauto. Saka, pa naman yun, uso sa mga bata. So sino mga ginagamit mo doon? Ay, naglalaro ka din ba? Sige. Topic, pero Oo, kasi maganda doon. May bagong banner na kasi ngayon, kaya may bagong nation ngayon na nilabas update. Kaya mas lalong dumadami mga naglalaro, madami din gumagastos kasi masyadong maganda na yung mga characters ngayon. Kaya, yan, dumadami yung nag-whale doon. Kaya yun lang naman, yung lesson. Anong wailing? Whaling is yung parang gastos ng gastos dun sa laro. Yes. Pag hindi ka gumagastos dun, it's called F2P. Pag low spender, dolphin ata, yun tawag. Pag naman, whale. Grabe gumastos. So, whale ako ngayon, kaya, yun. Pero natutunan ako sa mistakes ko, hindi na ako na-scam ulit ng ganun. Buti naman. So, yun lang naman. Sino next na mag-share? So, since tapos na ako, sinong next na baka may gusto kayong sabihin? Sige. Go, Chelsea. Okay, so bago ka magsimula, Chelsea, kung saan ba Itong kwento ko about siya sa muntik na-scam ako sa ATM machine, na fake siya. Ako kasi, inopen ako ng account ng mother ko ng
sa bangko. Tapos nakakuha na ako ng credit card ko. So ako, excited ako na ganyan, may pera na ako, hindi na cash, pwede na ako magbayad. May bibigay na lang ako ng card, ganyan. Tapos kami kasi, mahilig akong gumala. Tapos nag-aya ako sa friends ko na alis kami, ganyan. Kasi may credit card na ako, pwede ko silang i-treat, ganyan. Tapos, so, umalis na kami, tapos, nag-withdraw na ako. Okay naman siya, nakakuha ko ng pera, ganyan. Saya-saya kami, gala, banding. Tapos, pag uwi ko, may nag-notice sa akin na sobrang laki nang nawalang pera doon. It's, for what I know, it's around, nasa 60K na siya. Kasi, kasi pinag-ipunan talaga siya para ma-open ako ng account. So, parang, since sinipon naman siya para sa akin, for once, gusto ko lang naman magsaya, ganyan. So, around 5K lang since kami lang naman na friends ko. So, nag-withdraw ko. Tapos, pag uwi ko, sobrang laki nang nag-notify sa akin na nawala yung pera ko. Nabawasan, ate, at least nasa 25K yung nawala. 5K lang naman yung kinuha ko. Ganyan. So, tapos, after few minutes, may nakita na naman akong notice sa akin, nabawasan na naman siya na 20K, ate, 20K, napakasakit ng puso ko. Tapos, kinakabahan na ako nun. Tapos, sinabi ko, nag-decide na lang ako na sabihin yun sa mother ko kasi ang laki na nung nawawala. Nasa, in total, 45 na yun. Which is, dapat 5K lang yung nabawas. So, sinabi ko siya sa mother ko. Tapos, kinabukasan, binalikan namin yung kung saan kami nag-withdraw. So, pinuntahan niya ako. Sinamahan niya ako, pero galit siya sa akin. Pero, sinamahan niya pa rin ako. Tapos, pagdating namin doon, din napansin ng mother ko na may parang problema dun sa machine. Na parang something's weird na dapat hindi siya ganun. Tapos, dun niya sinabi sa akin na kapag ganyan yung nakita ko, wag mo na itutuloy. Kasi, dahil doon, pwede akong mawalan. Makukuha nila yung info ko na hindi ko alam. Tapos, oo, nireport namin yun kasi sobrang galit na din ng mother ko na kasi naging victim ako. Tapos, ang laki nung nawawala sa akin. So, nireport siya. Tapos, ayun, and Nakuha niyo ulit? Nakuha niyo ulit yung pera? at in progress pa siya kasi syempre medyo malaki yung process. Yes, medyo malaki kasi nawala kaya medyo mahirap yung process na. Paano yung hack nahuli? Nahuli. Ni-report na, alam mo, hinahanap pa rin siya ngayon kasi since ang dami na rin na biktima ata doon, so marami na report doon, so hinahanap pa rin siya. Hindi lang ako yung nag-report na nawalan din sila, na may kumuha din sa account nila ng pera. So, Isang lalaking nag-hack na marami na tapos lang. probably, since hindi Hindi natin pa nga alam sure kung eh. intim sila. Pero, Grabe. so yun. So, Interesting. mag-ingat kayo guys. Huwag kayong yabang-yabang dyan. Yun lang. Papansin nyo lahat kasi sobrang, lalo na kung sobrang importante nung possible na mawala. Dapat, bibigyan mo siya ng, lagi mo siyang papansinin talaga. Hindi yung basta-basta go lang. Yung go, ganun. So, yun lang naman. Ikaw, Gil, do you have anything to share? Sige, ako na naman. So, one time, nasa sala kami ng lola ko, which is, ginawan ko siya ng FB few weeks ago. Tapos, naaliw naman siguro yung lola ko, sorry. Naaliw naman yung lola ko dun sa FB niya. FB account niya. Tas, one time, may nakita siyang comment. May nakita siyang post. Which is, ewan ko kung bakit niya yun prines. Di naman nang nagtanong. So, hindi siya nagtanong. So, sabi niya, Gail, tingnan mo nga to. Parang may something. Sabi ko sa kanya, bakit? Anong nangyari dyan? Sabi niya nga, may nanghingi kasi sa akin ng pera, tas binigyan ko, abay, kagaling baga ay. Kagaling baga, binigyan mo nga ng pera. Dapat sana sinabi mo pa sa akin. Ano ba nangyari doon? Sabi niya, na-scam ko baga ay. Ano ba yan? Tas
hindi na nabalik yung pera, pero na-raise naman yung awareness about dun sa link na yon and lesson learned. Lesson learned. Magtanong po palagi po sa may nakakaalam po about po dun sa mga social platforms po. Hindi po yung puro press. Yun lang po. Thank you. About, Tinuruan ko naman. about Okay saan naman. yung post, bakit kinlik niya yung link? Ano daw, para daw laro daw. Tapos biglang may nag-message sa kanya via messenger na pwede manghingi ng pera about sa ganito. Tapos, biglang... Sobrang bait ng lola mo. Bait nga eh. Mapagbigay yun. Diyos ko, nawa. Walang question, basta Oo. bigay. Bigay lang ng bigay. Diyos ko. Kindness points. Sino pa ba? Last na ba ako? Ito na? So ayun mga Kales Kids, sana may mga napulot kayong mahalagang impormasyon. Sana natuto kayo sa mga aming share, sa aming mga stories, sa aming mga pagkakamali. Sana hindi na maulit. Thank you for listening. Have a nice day. Salamat mga kabayan.